Sabi nila, kapag estudyante raw tayo, dapat ang focus lang natin, school, bahay, school, bahay. Tapos yung mga ibang nangyayari sa atin add-ons na lang sa buhay estudyante. Pero ano nga kayang klaseng add-on ang mai-experience mo if ever na ikaw ay ma-fall sa iyong professor? Ito ang story ni Jam. Second year, college, at ang course ay tourism. Pinuri siya ng kanyang professor at syempre, ang sarap naman talaga sa pakiramdam na napupuri tayo, di ba? At napapansin tayo. Hanggang sa lumabas sila, nag-uusap, and eventually, nagtapat ng feeling sa kanya ang kanyang professor. At siya naman, nagulat siya. Kasi hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. But parang may feelings na rin yata siya. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Magandang araw po, gandang Kara. Tawagin niyo na lang po akong Jam, short for Jamaica. Second year college po ako sa kursong tourism. Medyo bago po ang lahat sa akin at nag-a-adjust pa lang po ako sa buhay bilang college student. Kaya lahat po ng mga sinasabi ng prof namin, nagpo-focus po ako kasi gusto ko pong ipagpatuloy ang pagiging honor student. Sumali din po ako ng pageant sa school namin at nanalo po ako. Tuwang-tuwa po ang lahat ng teachers ko. Hanggang sa nag-chat sa akin ang isa kong sir na bago pa lamang sa school at fresh graduate, kaya di nagkakalayo ang age namin. Kinongrats niya po ako at sinabi ang ganda-ganda ko raw po. Nagpapasalamat naman po ako sa pagpuri sa akin. Palagi na po kami nagkaka-chat ni sir at naguguluhan po ako sa nararamdaman ko kasi yung pagkakare niya sa akin, ganun po ang hanap ko sa isang lalaki. Isang araw po pagkatapos ng klase, niyaya niya po ako lumabas kasi po parang reward niya daw po sa akin sa mataas na score sa exam. Sumama po ako noon kasi para sa akin po wala namang mali siya hanggang sa umamin po sa akin sa sir na nagugustuhan niya daw po ako at bigla po ako nanlamig kasi may nararamdaman din po ako sa kanya pero naguguluhan din po ako at alam ko naman po na bawal magkaroon ng relasyon between estudyante and teachers. Yung puso ko po nahuhulog na din kay sir. Alam ko pong bawal pero ngayon pong alam ko nang parehas kami ng nararamdaman. Ano pong gagawin ko, Ate Kara? Patay tayo dyan! Parehas kayo ng nararamdaman. Anyways, pakinggan muna natin kung anong masasabi ng ating mga tao dito sa comment section sa ating live. Again, ang ating live po ay nasa Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman ay DJ Kara. DJ Space K-A-R-A at pwede ka mag-comment kung na-experience mo ba yung ganitong klaseng pag-ibig na na-in-love sa prof. O kaya naman may classmate kang na-experience to. O ano nga ba ang masasabi mo? Push ba? Or pull ba? Push or pull? Anyway, sige magbasa na tayo kung ano nga ba ang comments ninyo sa ating kwento for today. Sabi dito, sem break po, professor pa na una mag-confess. Very wrong. Pwedeng mag-crush-crush sa teacher, wag lang literal ma-fall. Aw, ayaw ni Bernard. Sir, pwede mong i-compliment tsaka libre, pero wag lang ma-fall. Parang awa. Ay! Sabi ni Rachel with crying face. Relate ka ba? Nako. Hindi naman sa may trust issue ako pero kumalma ka, Jam. Una sa lahat, bata ka pa, mag-aral ka lang muna. Tapos complicated yung papasukin mo. Sabi ni Josa. Mukhang lahat sila ekis. Sige, maghahanap tayo dito ng push. O baka lahat naman talaga ayaw. Sige, basa pa tayo. Pag nasa edad kayo at single ang teacher mo, okay lang yan. Pero wag mag-PDA sa school, sabi ni Ate Arlene. So mukhang boto naman siya, wag nga lang daw kayong mag-PDA. At
tsaka nasa edad naman daw kayo at kung parehong single, so parang push naman na, di ba? O, ito pa. Classmate kong lalaki nung high school ang napangasawa, teacher namin. Sabi ni Mami Gigi. So, ibig sabihin push. Ibig sabihin daw, nangyayari naman talaga yan. Hay, yung tito ko, napangasawa niya po yung teacher niya. Nag-drop out siya para lang mapakasalan si ma'am. Uy, ba't ako kinilig bigla? Teka lang, cute naman yung story na yun. Pero hindi ko mabasa yung pangalan niya dahil, Narable. Anyways, sige. Basta yun. Eto, sabi dito, push mo yan. Basta single, why not? Sabi ni Elma Butulan. Bawal yan. Aral-aral muna. Saka na yan kung kaya niya maghintay. Sabi ni Letty Esplana Siman. Buong buo talaga yung binasa ko. Bakit? Hindi ko rin alam eh. Anyways, pampakalma lang. Sige, basa pa tayo ng ibang comments dito kasi mukhang nakaka-relate na yung iba. Ito sabi ni, aral muna be, sabi ni Sheila. Simple as that. Aral daw muna. Hanggat maaga pa, wag mo na ituloy kasi madami pang panahon at magandang darating sa buhay mo, sabi ni Elisa. Mukhang nagiging 50-50 na ang botohan natin for today. May boto at meron naman na wag daw. Kumbaga, focus sa pag-aaral. Hirap naman na ganito kapag half yung advice na maririnig mo, no? Halimbawa sa mga friends mo, yung magsasabi na, push mo na yan, girl, tapos yung ibang friends mo, hindi wag, girl. Diba? Sige, basa pa nga ulit tayo. Mas mabuti mag-aral ka muna ng mabuti, girl. I-ex mo na muna ang love life mo. Sabi ni Melody. Ito, teacher ko dati ang napangasawa niya, student niya. Ngayon, happily married na sila. Sabi ni Mami Rosie. Diba? 50-50 talaga. Teachers should maintain professional boundaries and avoid any romantic relationships with their students. Sabi ni Anne. Minor po ba? If yes, hindi pwede. Simple as that. Sabi ni Jello. Ano nga bang edad ngayon ng second year Second year college. Ano nga bang edad? Hindi ko na kasi alam kasi may na ngayon di ba? Yung K-12. Dati kasi ang second year college is 18 years old. Tama ba? Sige. Comment down. Pero ngayon kasi dahil may mga grade 7, grade 8, parang nalito na tuloy ako. Hindi ko na alam talaga. Anyways, back to the topic. Oh my G, relate ako sa ganyan. Sa totoo lang, mahirap talaga kung may in love na teacher natin. Kaso bawal pala yun. Crush lang, maging inspirasyon lang. Huwag masyadong mag-relationship doon. Aral muna bago ang mag-love life. Sabi ni Tin. Magtapos ka muna, Jam. If still single ka pa at yung teacher mo pagka-graduate mo, saka nyo i-push lalo na it's against school policy kapag ngayon kayo nagkaroon ng relasyon. Sabi ni Teresa, it's against the school policies daw. At yung mga school policies na yun, mahirap anuhin yan labanan yan kasi policy nga diba? Marami pa yan lalo na pag nakatapos ka ng pag-aaral mo, sayang, honor student ka. Sabi ni Marie. Ito, sabi dito, they can have relationship naman. Transferring isa sa other school or ang isa sa inyo. Sa code of ethics, it is not legally and morally unaccepted. Sabi ni Ping Ping. So parang sinasabi niya na depende yun sa inyo, may paraan naman. Kung sino ang mag-a-adjust. Parang ganun Pero totoo, may mag-a-adjust nga talaga. But anyways, Jam. Alam mo, you are young. And kapag young tayo, marami talaga tayo na i-experience in life. Lalo na sa loob ng school, diba? Kasi pagpasok natin sa school, hindi lang pag-aaral talaga ang mararanasan natin. Meron siyang friends, meron siyang in love with classmate, in love with friends dun sa other school na katabi, ganyan. Magkakaroon ka ng
mga bagong kaibigan, may mga makikilala ka. Kasama na rin dyan yung pagkakaroon ng crush sa professor. Lahat yun, pwede mong ma-experience talaga and it's possible naman talaga. So yung nararamdaman mo, pwedeng phase lang yan at part yun nung pag-aaral mo. Phase or matatawag na baka infatuation kasi bata ka pa eh. Hindi naman natin masasabi na love na talaga yan kasi ang love malalim yan eh. Masasabi mong love na yung nararamdaman mo para sa isang tao kapag marami na kayong pinagdaanan at kapag lumagpas na kayo sa mahabang panahon na magkakilala. Diba? Pag na-prove mo na yun. But right now, it's clear that pwedeng in love ka, infatuation, or crush, or namemesmerize ka sa idea na iba kasi yung bata ka, di ba? Pag bata ka, tapos merong mas mature sa'yo, mas matanda sa'yo, iba kasi yung feeling na meron kang sandalan at meron nagpapalakas ng loob mo. Lalo na at sinabihan ka niya na ang ganda-ganda mo, ang galing-galing mo. Iba sa feeling yun eh. Parang lumalakas ka. Lalo na pag bata ka pa, kailangan na kailangan mo yun sa paligid mo. Kaya nga yung mga estudyante, di ba? Kapag merong mga magulang na andyan sa tabi nila, lalo silang ginagahanahan mag-aral. Pero pag walang nagpapalakas sa kanila, weak sila. So parang ganun din. Nakakatulong yan sa ng pagkatao mo. Pagpapalakas. Kasi may nagpaparamdam sa'yo na you're beautiful, you're strong, you're special. But ano nga ba yung focus mo? Kasi kailangan mong malaman yan. Right now, na tourism ka at second year ka, ilang years pa ba yan? 2 years bago ka makatapos at bago mo gawin lahat ng gusto mo. Pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo kapag graduate ka na, di ba? But, I'm not telling na stop mo yan, pigilan mo yan, iwasan mo yan. Kasi, buhay mo yan eh. Kahit anong i-advise ng mga tao sa paligid mo, you cannot control your feelings, but you can control your mind. Kung ano ang mga plano na dapat mong gawin na nakasalalay yun sa'yo. Well, kung napagdesisyonan mo na karerin yung professor mo, basta single ha, it's up to you. Pero dapat meron kang tinatawag na boundaries. You must protect your heart. Bakit? Kasi you're young. And siya, mas marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Kumbaga, alam niya na yung gagawin niya more than you. Ikaw, nagsastart ka pa lang pausbong ka pa lang. So you have to guard your heart. You have to protect yourself. Yun ang dapat mong tandaan. Kasi minsan kapag in love tayo, go lang na tayo ng go eh. To the point na napapabayaan na natin ang studies natin. Kaya nga bukod sa pag-protect ng puso mo, kailangan alam mo kung ano ang boundaries mo at alam mo kung ano ang focus mo sa buhay mo. May ina-achieve ka bang goal? Kasi kung may ina-achieve kang goal, tapos ipapasok mo yung love life, mahihirapan ka talaga. It's a warning, but it's not a no. It's just a warning sa'yo. Kailangan kung may na-achieve ka, alam mo yung dapat mong gawin, alam mo yung mga bagay na dapat mong iwasan at unahin. Kailangan mong iplano ng mabuti ang buhay mo kasi once ka lang mag-aaral, tandaan mo yan. At kapag nag-fail ka pa ngayon, paano na? Sayang ang pera at sayang din ang panahon. Kung makakapaghintay naman siya, why not? Kung talagang mahal ka niya, kung totoo ang pagmamahal niya sa'yo. Well, in reality, totoo yung sinabi sa mga comments kanina. Nagkakatotoo yun eh. Talaga namang pwede mong mapangasawa ang teacher mo eh. As long as pareho kayong single, maraming mga nagsasacrifice. Pero kaya kasi nilang panindigan. Kaya ng puso nila. Diba? At sana strong enough ka para alam kung ano yung plano mo sa buhay mo. Kung ano yung dapat mong unahin, kung ano yung pangalawa dun. Diba? Dapat may iayos mo yan. Actually ako dati, nagkaroon din ako ng classmate na ganyan eh. Nagulat ako na ang jowa niya yung teacher namin. Pero sila naman, eventually, nag-break sila. Kasi maraming insecurities dahil mas bata yung lalaki, mas matanda yung babae. Pero alam nyo,
iba-ibang love stories yan eh. Hindi pwedeng nag-fail yung isa, lahat mag-fail na din. Kanya-kanya yan. So, hindi ibig sabihin nun, pare-pareho tayo ng patutunguhan sa mga ganong kwento na professor and student. So, nasa sayo pa rin yan. Ikaw pa rin ang magde-decide. And I believe everyone has an equal rights to love and to be loved. As long as single kayo pareho. Yun nga lang, dapat alam mo kung ano ang priorities mo sa buhay mo. Always remember, your focus determines your reality. Sincerely,